Ito na ang aking review and analysis sa naganap na Reina Pilipinas 2026. Hello Crowell, mabuhay! This is Gaisel Ortega, ang vlogger na prangka pero hindi Josera, kagaya ni Ann Patricia Lorenzo Diaz. Ay nako, eto na nga ang aking review and analysis sa naganap na Reina Pilipinas 2026. Grabe, ang ganda. First, on time. The host, Joy Barcoma, Sean Kyle Ortega, perfect. Together, perfection, amazing. The stage, kahit alam kong maliit yun, pero ang ganda, parang ang laki-laki ng stage kasi may amazing. One of the best staging na naganap sa Philippine pageantry ng bonggang-bongga. Backstage host, I love Fuja Ravena. I love her funny and comedy hosting backstage. Gazini, hindi mo yan trabaho. Ibigay mo sa iba. Parang awa mo na. Hindi ka bagay mag backstage host. Wala ka kasing energy. Wala kang basta. Maghanap ka ng ibang trabaho, wag hosting. Tapos, sa mga eksena, sa mga ilaw, sa backdrop, lahat, amazing ang ginawa ng Reina Pilipinas when it comes sa production value. Wala kang i-question. Ngayon, yung top, ang ganda din ng kanilang dance. Ay sabay-sabay, mabuti naman. Akala ko, matutulad din dun sa kanilang press presentation na muntika na sila magsabay lahat. Pero this time, amazing. Bravo. Paganda. Grand. Ang ganda ng farewell walk ni Emma. Very touching, very kakaiyak. Ang ganda ng lahat ng eksena. Nung tinawag ang top 10 plus 1, Bulacan, Palawan, Nueva Ecija, Rizal, Iloilo, San Mateo, Rizal, Muntinlupa, Manila, Zambales, Mandaluyong, Camzur, Camarines Sur. Kumbaga, wala ka namang questionin kung bakit nakapasok silang 11 dyan. Magtataka ka lang kung bakit sino ba to? Si Manila nandyan. Ganon. So, may El Tocuyo ba? Wala. Kasi hindi naman magaling si Christine ng Pateros. Hindi naman siya bonggang-bonggang magaling. When it comes sa pasarela, siguro sikat lang siya pero hindi naman siya kabog. That's why siguro na hindi na rin talaga siya pumasok ng bonggang-bongga. Then, nag-evening gown sila. Before evening gown, ang swimsuit ni Lobby, ang ganda. Ang ganda ng pasarong, ang ganda ng swimsuit. Amazing ang, alam mo yun, yung camera angle, ang backdrop, amazing lahat ang ginawa ng mga girls. Kaya lang yung swimsuit, nakikita yung mga puso nila, nakikita mo talaga kung sino hindi maganda ang katawan. Ngayon, nag-evening gown na sila pasabog. Wow, amazing. Ang pinakagusto kong gown ay kay Zambales at saka kay Iloilo City kay Alexi Brooks. Ang ganda. Perfect. Ganda ng gown. Next, after ng evening gown nilang napakaganda, punta na sila kanilang speech. Napili ko, wala namang bearing. Pero para sa akin, ang nagbigay ng napakagandang speech, si Alexi Brooks pa rin. Camzur nagbigay ng magandang speech. And Muntinlupa. No, hindi si Muntinlupa. Sino ba? Palawan. Nice ang speech. After ng speech, nag-top 7 na. Ng bonggang-bongga. So, ito na nga. Nanalo sa Iloilo City sa selling kineme route. Siya ang may pinakabonggang benta. Kaya pumasok si Alexi Brooks sa top 7. Si Caloocan naman ang siyang nanalo sa gown. Hindi siya pumasok sa top 11. Gown? Anong gown? Hindi siya pumasok sa top 11 pero siya ang nanalo sa voting. That's why automatic pasok siya sa top 7. Tapos next, Zambales, Palawan, Mandaluyong, Camzur, and Manila. O, ayun na naman. Doon sa top 7 na yon,
Bakit nakapasok si Maynila? No, meron. Ganun. Mapapaganon ka na lang talaga ng bonggang-bongga. So, syempre, okay lang kasi nandiyan naman yung mga malalakas na bonggang-bongga. Kaya, okay lang si Maynila. Next, punta naman tayo dito sa kanilang Q&A. So, one question at nilagay ng mga kinemerot ang kanilang mga tenga para hindi magkarinigan. So, maganda ang mga kasagutan ng mga girls except kay Caloocan at kay Mandaluyong. Parang, sabi ko, sayang. Kasi si Caloocan at sa Mandaluyong, hindi nila ginarab ang opportunity na magsalita. Lalong-lalo na si Mandaluyong. Alam ko naman kumukuda yun yan, but yun lang yung sagot niya. So, I expect naman na lower rank na talaga si Caloocan at saka si Mandaluyong. Ngayon, when it comes sa sagutan, wala nang kakabog kay Alexie Brooks. Siya talaga. Ang ganda ng sagot. Next sa akin kay Alexie Brooks ay si Zambales. After Zambales, si Palawan. Ang ganda ng mga sagot. Puryagapa. Hindi masyadong ano ba tawag doon? Hindi masyadong rehearse, memorize, at saka predictable kagaya ng sagot ni Manila. So, ayun na nga. Ang unang tinawag, MGI All-Star, Manila. Nawala kaagad ang wisyo ko. Anong nangyari? Of all people, si Manila. Friyagapa. MGI All-Star, come on! Siyempre, yun yung unang reaction ko. Tapos, mag-sing-in ka na, tanggapin mo na hindi ka naman hindi magbabayad at ng franchise fee, papadala yan ni Jojo Bragaes. Second, MGI All-Star, Iloilo City. Good choice. Kasi deserve ni Alexie ang mag-compete sa MGI All-Star. Pang All-Star yung beauty, pang All-Star ang pangalang Alexie Brooks, pang All-Star ang talino, pang All-Star everything about Alexie Brooks ay pang All-Star talaga, kaya doon talaga ang pinaka-perfect na corona kay Alexie Brooks, All-Star. Pero syempre Alexie Brooks perfect na sa doon, pero naisip ko, ay puryagaba, si Manila kasama niya. Kakaloka. Wala naman akong against sa transgender wala akong against kay Ann Patricia, pero ang daming deserving para sa pwesto na yon ng bonggang-bongga. Kasi MGI to, Miss Grand to, hindi naman siya magaling magpasarela, hindi naman siya bonggang maganda, hindi naman grandiosa ang ganda niya, kaya hindi ko alam kung saan banda kinuha yung ganon, bakit siya. Pero wala naman tayong magagawa, hindi naman natin organization. So, fourth runner-up, sabi ko nga, Caloocan, tamang-tama. Third runner-up, Mandaluyong, kay ang iksi ng sagot, wala namang Tapos, second runner-up, ito, ganda, Camsor, Isabela Ortega. Ganda. Pero wala tayong magagawa lang placement. And first runner-up, Zambales, ang sakit-sakit. Siya ang predicted winner ko, kasi sa totoo lang, isang Zambales ang pinakamaganda sa lahat ng maganda. Tapos kabugera din siya when it comes sa galawan. Kabog talaga, ang ganda talaga ng mukha niya, pang Miss Grand talaga. Pero wala tayong magagawa, first runner-up lang nila. At syempre, ang Miss Grand International, Reina Pilipinas Grand International 2026 ay si Palawan, Angelica Lopez. Wala akong violent reaction na siya. Naloka lang talaga ako na hopefully sa MGI sa lumaban, MGI All-Star, at si Zambales ang lumaban sa Miss Grand International. Nalungkot talaga ako ng bonggang-bongga para kay Zambales kasi deserve niya makoronahan. Kasi sa aura pa lang, queenly vibe talaga siya. Pero di ko alam sa mga judges, kay first runner-up lang ninyo, at sa organization, ewan ko sa inyo, nakakaloka kayo. Pero sabi ko nga, wala naman akong ambag dyan, kayo naman dyan ang magpapadala. So, basta support ko lang si Alexie Brooks at si Angelica Lopez. Ayoko mag-support sa hindi ko gusto. Bahala kayo dyan. Kaya na ninyo yan.
Supportahan yung mga sambayan Pilipino. Magiging honest ako, hindi ka panalo-panalo ang laban ni Ann Patricia Lorenzo dyan sa MGI All-Star. Nakakaloka. So ayun, so yun ang aking review and analysis, at saka congratulations kay Sir Jojo, congratulations kay Emma, at sa buong team ng Reyna Pilipinas 2026 at Reyna Pilipinas. Congratulations talaga sa inyo ng bonggang-bongga. Sana bangungutin din kayo kagaya ng pagbangungot sa akin kung bakit si Ann Patricia Lorenzo Diaz ang ipadala nyo sa MGI All-Star. Nanggigigil talaga ako. I'm being honest, ayoko kayong ini-itchos na tuwang-tuwa ako na siya ang ipapadala ng MGI All-Star. Siyempre, bilang content creator, wala man lang nag-view sa mga honest niya, mga galawan niya, nakakaloka. So ayun, wala naman akong masamang tinapay kay Ann Patricia, wala naman siyang ginawang masama sa akin, pero ayun, God bless you. God bless you na lang sa inyo. Sana gabayan kayo ng Diyos sa pinagagawa ninyo. Nakakaloka kayo. Ayun, so di ba hanggang ngayon hindi ako makamove on, promise. Kasi nanghihinayang ako ng bonggang-bongga kay Zambales. Sa lahat ba naman ng beauty queen, ito pa talagang sinayang nyo, yung Diyosa, maganda, fresh. My God, ayoko nang maghanash. Kaya ako pa ang masama. Di ba? So there you go guys, yan ang aking review and analysis. Congratulations lang kay Jojo Bragais at sa buong team. Congratulations sa inyo ng bonggang-bongga. Sana next year huwag naman kayo magpapanalo ng mga mukhang bisuko. Ayun I love you all. Bye!